umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, iba kung masaya ka na. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tsak na si... Hello mga kapodmates, ako nga pala si Bea de Castro. Hello mga kapodmates, ako nga pala si John Carl C. Dumandan. At nagbabalik ang unang hirit. Carl, ipakilala mo naman sa kanila kung sino ang ating mga panauhin ngayon. Sige, kapartner, narito ang ating mga panauhin na sila Fiona, Mek at Jamie. Hello po sa inyo mga binibini, maaari po ba namin kayong ma-interview? Sige, wala pong problema sa amin. Ano po bang paborito ninyong kwento? Ang paborito po naming kwento ay ang kahon ni Pandora. Parang napanood ko na yung kwentong iyan, kapartner. Gayon din ako, kapartner. Dahil nabanggit niyo po ang paborito ninyong kwento, ano ang iyong sariling karanasan na mahihintulad niyo sa kwentong ang kahon ni Pandora? Para sa akin, ang sariling karanasan na mahihintulad ko sa kwentong ang kahon ni Pandora ay ang pagiging mausisa o kuryosidad sa mga bagay-bagay, katulad na lamang po ng pagiging kuryosidad ko sa kung paano magmaniho ng motor, kaya hiniram ko ang motor ng aking kaibigan kahit na alam ko sa sarili ko na hindi ko alam kung paano ito gamitin. Kaya sa pagiging kuryosidad ko sa pagmumotor ay naaksidente ako, mabuti na lang at gasgas lang ang natamo ko, kaya hindi talaga natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa pagiging kuryosidad natin sa isang bagay. Maraming salamat, Michaela, sa pagbahagi ng iyong karanasan. Hindi talaga natin alam, kapartner, no? Kung positibo ba o negatibo ang kinalabasan ng ating pagiging kuryosidad sa isang bagay. Hindi talaga kapartner, kaya dapat muna nating alamin bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Para sa iyo, Fiona, ano naman ang sa iyong pamilya na mahintulad mo din sa kwentong iyong paborito? Sa aking pamilya naman na mahintulad ko din sa kwento ay ang pagsuway sa utos, lalo na sa utos ng mga magulang natin. Kagaya po nung sinasabi nila mama at papa sa akin na, huwag lumabas o gumala kapag gabi dahil hindi natin alam kung anong maaaring pwedeng mangyari. Pero dahil sa katigasan ng ulo ko ay sinuway ko ang kanilang sinabi sa akin at ako'y gumala ng gabi kaya sa pag-uwi ko ay pinalo ako ni Papa sa puwet at ako'y pinagalitan. Parang naranasan ko na yung napalo sa puwet, kapartner. Hindi ka nag-iisa dyan, kapartner. Para sa uli namin interviewin na si Jamie, para po sa inyo, ano naman ang karanasan sa kaibigan at lipunan na mahintulad mo sa kwentong inyong paborito? Para po sa akin, ang mahihintulad ko na karanasan sa paborito naming kwento ay ang labis na pagtitiwala lalo na sa sarili nating kaibigan. Kagaya na lang po sa naranasan ko sa kaibigan ko na para ko ng kapatid, kampante ako na sabihin sa kanya ang mga sikreto ko dahil best friend ko siya. May sinabi ako sa kanya na hindi dapat malaman ng kung sino man, pero makalipas ang 2 araw, nalaman ko na lang na alam na ng iba kung ano ang sikreto na sinabi ko sa matalik kong kaibigan. Kaya pinuntuhan ko siya, ngunit nagmaang-maangan lamang siya, kaya kami nag-away at pinutol ang pagkakaibigan namin ng dahil doon. Hindi talaga lahat ng kaibigan na tinuturing natin na kapatid ay kapatid din ang turing sa atin, kapartner, no? Hindi natin inaasahan na sila pala mismo yung sasaksak sa atin ng patalikod. Oo nga, kapartner, dapat hindi talaga tayo lubusang magtiwala kahit na masasabi mong matalik mo siyang kaibigan. Maraming salamat sa ating mga gagandang panahon ngayon sa pagtanggap ng ating imbitasyon na ma-interview. Walang anuman po. Gusto lang namin malaman sa lahat na minsan, ang labis na pag-usisa ay maaaring madulot ng kapahamakan. Kaya, mahalagang matutong maging responsable sa ating mga desisyon. Ngunit kahit sa gitna ng kaguluhan o problema, palaging may pag-asa na natitira. Salamat. Muli, ako si Bea de Castro. Muli ako si John Carl C. Dumandan. At magbabalik bukas ang unang hirit.